Magandang araw! Welcome po sa ating week 12 lesson. So we are now about to study about Macedonian Empire. So ito po yung larawan kung saan po ito ay kuha sa Macedonia. So ang Macedonia po ay maliit at bulubunduking estado na matatagpuan sa hilaga ng Greece. Ito po ay pinamunuan ni Haring Philip II at nasakop niya ang Gresya. At plinano niya rin pong sakupin ng Persia at pataksil na pinaslang siya ni Pausanias. Ang sumunod naman po na nakikita natin sa larawan ay si Alexander. Siya po ay naging general sa edad na 16 at naging hari sa edad na 20. Naging guro si Aristotle at nasakop ang Persia. Nasakop niya rin ang Hilagang Aprika at nakapagtatag ng 70 lungsod at ilan po dito ay ang Alexandria na matatagpuan po sa lungsod sa Ehipto. Siya po ay namatay sa edad na 33 at kanya rin po yung Antigonus sa Macedonia. So pati na rin po yung Ptolemy sa Egypt at yung Seleucus sa Persia. So alamin naman natin kung ano po o ano-ano ang mga naging ambag ng mga Greek sa sibilisasyon. So, una po, may dalawa dito na pagkakakilanlan ng kulturang Griego. Una po ay ang kulturang Hellenic, kung saan ito po ang panahon ng pagsibol ng mga sinaunang lungsod-estado. Hango po ito sa pangalan ng Diyosang si Helen at tinatawag po na Hellenes ang kanilang sarili. Tinatawag naman na Hellas ang kanilang bansa at kinilala ang kabihasnan bilang Hellenic. Ang sumunod naman po ay ang kulturang Hellenistic kung saan ito po ay ang kulturang Greek, Persian at ilang mga kabihasnan sa Asya. Ang nakikita po natin dito ay ilan po sa kanilang arkitektura, gaya na lamang po ng Parthenon na may taas na 282 talampakan at lapad na 101 talampakan. Ito po ay binubuo ng 46 columns o haligi at ito po ang tinatawag na Templo ni Athena. Isa pa rin po sa kanilang arkitektura ang iba't ibang disenyo po ng mga haligi gaya po ng Doric, Ionic at Corinthian. Meron din po silang tinatawag na amphitheater at sa kanila naman pong estruktura, so meron po silang mga ginawang pampublikong gusali. At si Paidias po, siya po ang kilala bilang pinakamahusay na eskultor at ilan po sa kanyang gawa ay ang Statue of Athena. Habang si Discolus by Myron naman, meron din po silang Statue of Zeus at Olympia by Paidias. Habang sa sining at panitika naman, sila po ay kilala sa pagpipinta sa mga pader ng palasyo gamit ang kulay pula at itim. So, ilan po sa mga sikat sa kanilang sining at panitikan ay sina Homer para po sa kanyang akda na Iliad at Odyssey, habang si Sophocles naman ay sa kanyang akda na Oedipus Rex, habang si Aristophanes naman ay para sa mga komedya. Sa agham at matematika naman, si Thales po ang kauna-unahang Griyegong siyentista na pinag-aralan ang kalawakan. Kanya po yung solar eclipse pati na rin po ang tubig. So sa agham at matematika naman, si Hippocrates naman po ang kilala bilang ama ng medisina at para po sa kanya, ang sakit ay nagmula sa natural na kadahilanan. Kanya rin po nanggaling ang kodigo ng tamang paggagamot at yung tinatawag po na Hippocratic Oath. Sa agham at matematika pa din, sumunod naman ay si Pythagoras kung saan po kanya po yung Pythagorean theorem at ito po yung ignayan ng mga sulok sa tatsulok. So pagdating naman po sa mga palaro, namayagpag po sila noong 776 BCE sa Olympia sa ika-4 na taon. So nagbigay parangal po sila sa mga Diyos at Diyosa. So ilan po sa mga
kalahok ay ang Polis, Africa, Italia, at Asia Minor. So, ilan naman po sa mga sports? Dito ay ang chariot, boxing, wrestling, pagtakbo, pagtalon, discus throwing, at javelin throw. Sa kasaysayan naman po, ang mga nakapag-ambag ay sina Herodotus na kilala po bilang ama ng kasaysayan o isa rin po siya sa nagsulat or siya po ang nagsulat ng kasaysayan ng Greco-Persian Wars, habang si Thucydides naman po ang nagsulat ng kasaysayan ng Peloponnesian Wars. Sa filosofiya naman, si Socrates po ay isang Athenian na nagturo po sa tao kung paano mag-isip sa pamamagitan ng pagtatanong. Ito po ay tinawag niya na Socratic method. Next po ay si Plato na nagpatayo ng academy at kanya po yung akda na The Republic kung saan ang nilalaman po nito ay ideya sa pamahalaan at pinag-aralan din po niya ang iba't ibang uri ng pamahalaan. Sa kanya rin po ang The Dialogues kung saan ang pag-uusap naman ng mga taong naghahanap ng katotohanan ang nilalaman nito. Sumunod po ay si Aristotle, kung saan kanya po yung The Politics. Dito po tinatalakay ang kahalagahan ng pinuno at pinag-aralan din sa saligang batas ng 158 na city-states. Siya po ay kilala din sa tawag na ama ng biolohiya at siya po ang naging guro ni Alexander the Great. Sa politika naman po, meron po tayong tinatawag na polis na nangangahulugang lungsod o estado, habang ang monarkiya naman po bilang maharlika at ang oligarchy ay ito po naman yung grupo ng maliit na mayaman na pangkat, habang ang tyranny po ay nangangahulugan ng malupit na pamamahala, habang ang demokrasya naman po ay para sa rule of the people or batas ng pamayanan. Sa kanila naman pong relihiyon, sila po ay sumasamba sa Diyos at Diyosa ng Mount Olympus. Sila po ay may relihiyon na tinatawag na politeísmo o ibig sabihin po, sila po ay sumasamba sa higit sa iisang Diyos. Then, ang mga Diyos po nila ay nagagalit din, umiibig, nabibigo at nagsiselos. Dito po tatalakayin natin yung 12 pangunahing Diyos at Diyosa. Una po ay si Zeus bilang pinuno ng kapangyarihan ng kidlat, at si Aphrodite naman bilang Diyos ng pag-ibig at kagandahan, si Apollo bilang Diyos ng araw, si Ares bilang Diyos ng digmaan, si Artemis bilang Diyosa ng buwan at pangangaso, habang si Athena naman po ay Diyos ng karunungan at digmaan, si Demeter naman ay Diyosa ng pananim, habang si Dionysus naman po ang Diyos ng fertility at Diyos ng alak. Si Hephaestus naman po ang panday o kinilala bilang Diyos ng apoy, habang si Hera ang reyna ng mga Diyos at Diyosa ng kasal. Si Hermes naman po bilang Diyos ng mga orator at manunulat at mensahero ng Diyos, habang si Poseidon naman ang Diyos ng dagat at lindol. So, sa kanila naman pong kulturang Hellenistic. So, sa agham po, mga nag-ambag po dito ay si Euclid na nag-aral tungkol sa kaalaman sa geometry, habang si Eratosthenes naman po, siya naman po yung nag-aral sa circumference ng daigdig at mapa ng Asia, Africa at Europa. So si Archimedes naman po ay nag-ambag sa kaalaman ng sphere at cylinder, habang si Epicurus naman po, kanya po ang Epicureanismo na nangangahulugan ng kaligayahan sa simpleng kasiyahan o pamumuhay. Habang si Zeno naman, kanya po ang Stoicismo kung saan para po sa kanya may katwiran po sa lahat ng nangyayari sa buhay ng tao or everything happens for a reason. So hanggang dito na lamang po ang ating lesson for this week. I hope you learned something today. So see you po on our next lesson. So have a good day. Goodbye.